Kung meron tinatawag na play-in champion, ito nga si Patrick Beverley, meron kasing nauna sa kanya, si Bubble MVP, si TJ Warren. Nag-average siya noon ng 31 points per game sa Bubble at naging member pa ng All Bubble First Team. Dahil yung mga games doon sa Bubble, hindi kasi kasama yun sa stats ng 2020 NBA Awards. Isa din si TJ Warren sa mga players na maganda sana ang magiging career sa Indiana Pacers kaso na-injured siya after ng kanyang MVP bubble. Mula sa almost 20 points per game noong 2020 season, nakalaro lang siya ng 4 na games noong 2021 dahil sa injury sa paa. Almost 2 season siyang nawala sa liga. Siya din yung BFF ni Jimmy Butler noong 2020. Iba pa noon si Tito Jamie, hindi na katulad ngayon na tahimik na talaga. Nang 2023, nag-sign siya sa Brooklyn Nets. Nag-average pa siya noon ng 9 points, 3 rebounds, 55% mula sa field at 33% sa 3-point area. Decent numbers pa yung average na yun ni TJ Warren. Kapag naglaro pa siya ng more than 20 minutes, nagkakaroon siya ng 14 points per game na meron ding 50% mula sa field. Nung na-trade nga lang siya sa Suns noong nakaraang mid-season kasama sa Kevin Durant package, nawalan siya ng minuto sa Phoenix. Bumagsak siya sa 12 minutes per game at ngayon nga free agent pa rin siya. Sa report ngayon, gustong bumalik ni TJ Warren sa NBA. Kaya hindi siya nag-sign ng free agency dahil meron siyang injury. Minimum contract lang din na makukuha niya. Pero based naman sa stats, efficient pa rin siya kung pagbabasihan yung points per game sa minutes per game. Ang meron talagang interest sa kanya noon, Miami Heat. Pinamimilian nila noon either si Jay Crowder or ito nga si TJ Warren. So nag-intay noon ang Miami Heat dahil nga kay Damian Lillard na na-trade naman sa iba. Yung ibang target na players pa ng Miami nakuha din ng ibang teams tulad ni Kelly Oubre Jr. at ni Christian Wood. Base pa sa interview ni TJ Warren, 100% healthy na siya ngayon. Yung injury niya sa paa na nagpabagal talaga sa kanya noong nakaraan 2 season, okay na. Sanay na rin naman siyang under the radar. Ang sinabi nga lang sa report noon, target niyang maglaro sa mga contender na team. Ang mga teams din ngayon kalimitan kumukuha ng additional player kapag trade deadline or after nun. Kung pagbabasihan naman yung lineup ngayon ng mga teams, ang kailangan talaga ng pamalit pansamantala kahit 10-day contract yung Lakers dahil sa dami ng players nilang merong injury at kapag naglalaro sila, kalimitan ang ginagamit lang ay 8 players sa kanilang rotation. Sa rate pa ngayon, hindi siya heavily recruited bilang free agent dahil nga nagsisimula na yung season. Ang kalimitan pang nangyayari ngayon, kung ikukumpara mo nung mga nakaraang season, ang mga teams ngayon kumukuha ng i-add nila sa kanilang roster sa mga G-League teams. Pinalamang na gusto pang manalo, may game pa lang ngayon ng Golden State ngayong November 29 versus Sacramento. Nalito na. Lumamang pa ng at least 24 points ang Golden State kontra Sacramento. Lamang pa ang Warriors sa 4th quarter 104-95. Ang run ng Sacramento nagsimula dung nag-flop itong si Draymond Green. After kasi ng play na yun, nagre-reklamo pa rin si Draymond nang bumalik ang bola sa Sacramento, inaatake na ni Monk yung depensa ng Golden State. Si Draymond nagreklamo pa rin nun at sinasabi niyang lifting. Ang ginawa naman, tinawagan siya ng technical. Hindi rin nagustuhan ni Steph ang tawag na yun ng referee na technical. Sinabihan na lang niya si Draymond na mag-focus sa game. Sasaluhin niya kasi yun sa mga big games dahil emotional si Draymond at meron na ring reputation si Draymond na talaga matatawagan siya lagi. Yung Sacramento, ready nang i-eject noon si Draymond Green dahil ang nilagay noon sa screen, ejected si Draymond. Pero parang first technical pa lang niya yun. Sinabi pa nga ni Malik Monk, si Draymond talaga ang dahilan nung run nila nung 4th quarter dahil sa technical. 13-3 run ang ginawa no ng Kings. Si Malik Monk pa ang game winner para sa Sacramento. Top shot pa yon. May 7 seconds pang natitira nun sa Golden State ang bola. Kahit walang timeout yun, mahaba pa rin. Kaso pinilit na ni Steph. Hindi niya pinasa kay Draymond yung bola na open rin si Klay Thompson. Wala kasing depensang malapit sa kanya. Si De'Aaron Fox natumba pa nun at may at least 4 seconds pa sanang natitira. Dahil sa talo na yun, lumalayo yung standing ng Golden State. 2-8 ang record nila sa last 10 games. 3 games behind pa sa number 6. 1 game behind na lang sa kanila yung Clippers. Kapag hindi nila napalapit ang gap na yon bago dumating yung mid-January, medyo mahirapan sila doon dahil advance sila ng 1-2 games sa schedule. Sa dulo ng regular season, sila yung tatargetin sa placing ng mga team. Parang nangyari dati sa Clippers.